Tayo bilang mga lingkod ng Diyos, mga tinawag ng Diyos, ayaw natin doon sa pagkakasala. Ayaw natin, kung hanggat maaari, ayaw natin magkasala sa Diyos. Pero dahil meron tayong kani-kaniyang kahinaan, wala naman taong hindi nagkakasala. Lahat ng tao nagkakasala. Diba? Lahat, walang taong hindi nagkasala. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang Panginoong Hesukristo lang ang hindi nagkasala sapagkat hindi naman siya talaga taong katulad lang natin, kundi siya Diyos na nagkatawang tao. No? Kaya tayo, nagnanais tayong maging matuwid, maging karapat-dapat lagi sa Diyos. No? Ayaw nating magkasala sa Diyos. Pero, naaagawa pa rin tayo ng pagkakasala sa Diyos. Sino yung nag-iibig nito? Ang pagkakasala na tayo, sarili niyang ibig. Sino yung nag-iibig niyan? Yan yung mga hindi nakakilala sa Diyos. Yan yung mga hindi gumagawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Dahil tayo, ayaw natin yan eh. Hindi natin ibig, hindi natin sariling ibig na tayo magkasala sa Diyos. Sino may gusto niyan? Ang may sariling ibig. Ano mga darits? Ay, yung ating ayan, sa Kawikaan 4:16. Sa ang Biblia, sa Kamagandang Balita. Sapagkat hindi sila nangatutulog, malibang sila'y naagawa ng kasamaan. At ang kanilang tulog ay napapawi, malibang sila'y makapagpabuwal. Sa magandang balita, sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Ganyan ang taong ang ibig niya makagawa lagi ng masama. Hindi nga raw makatulog eh. Hanggat hindi siya nakapagpapahamak ng kanyang kapwa. No? Gusto niya, parang naging buhay na niya na makagawa ng masama. Hindi siya masaya kapag hindi siya nakagagawa ng masama. Merong ganon. Yun yung mga, sabi, mga halang kaluluwa, wala ng kaluluwa. Di ba? Kasi, tulad halimbawa sa mga taong talagang buhay na yon. Halimbawa, mga hired killer, yan ang buhay niyan eh. No? Pumatay ng tao, tapos babayaran. No? Halang nawi kay mga kaluluwa. Iba nga, sabi pa nga, wala na raw kaluluwa. Kahit alam nilang masama yung gagawin nila, baliwala na sa kanila. At ang Biblia mismo nagsasabi, hindi raw sila matahimik kapag nasa'y di nagawa. Alin, yung lasa nila, yung makagawa ng masama. Diba? So, doon din sa pinagkunan ng ating paksa, alam natin, yung mga magulang, ayaw din niya na makita yung kanyang mga anak na gumagawa ng mga kamali ang pagkakasala. Pag nakita niya anak niya, mali ang ginagawa, tinutuwid niya agad. At siguro wala rin namang wala rin namang anak na gugustuhin niya yung kanyang magulang makita niyang nandun gumagawa ng kasamaan. Pero yung mga nagagawa, ng bawat isa nagawa ng magulang na pagkakasala, hindi rin naman pwedeng ipasa doon sa iyong mga anak. At yung anak, kung nagkasala man, hindi rin pwedeng ipasa, ibigay, ariin nung kanyang magulang. Gaya na sabi doon sa ating pinagkuhanan ng paksa, no? Sa Ezekiel 18:20. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, ni ang ama ay magdadanas ng kasamaan ng anak. Ang katwiran na matuwid ay sasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. So, pagdating sa kasalanan, kani-kaniyang kasalanan. Hindi pwedeng kasalanan ng magulang, ang anak ang mananagot. Kasalanan ng anak, ang magulang ang mananagot. So, kani-kaniyang kasalanan. Ano nagawa mo? Ikaw ang magsusulit sa Diyos. Bawat nagawa ng individual na tao, siya ang magsusulit sa Diyos.
Kasi maraming tao ngayon, nagsasabi rin, natukso ko, nadala ako ng sitwasyon, pero kung ating papansinin, may kakayahan naman ng tao na umiwas. At kakayahan din ng tao na siya mismo ang magpapasya sa kanyang sarili kung siya ba ay patutukso, kung gagawin ba niya yung isang bagay na masama. Diba? Nasa atin din. Tayo rin ang magkokontrol. Tayo ang magpapasya kung ano ang dapat nating gawin. Pero sa banal na kasulatan, sino nga ba yung tunay na may ibig na ang tao ay magkasala? Sa 1:8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais na inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ito ang kauna-unahang promotor. Kung bakit ang tao ay nagkasala sa Diyos. Kung bakit ang tao ay patuloy na nagkakasala sa Diyos. Dahil sa dyablo. Panunukso ng dyablo sa tao. Yan ang unang nanlinlang upang hikayatin ng tao na suwayin ng Diyos. Pero tandaan natin, tayo rin ang pipigil. No? Hindi tayo, nasa atin yung mga kakayahan para pigilin yung panunukso ng dyablo. Di ba yun naman ang gusto ng dyablo? Ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, na marami yung mga, lalo na sa aral, ano? Maraming paririto, mga bulaang Kristo, bulaang propeta, na nupat ililigaw ang marami. Na kung maaari, pati ang kanyang mga hirang, pati hirang ng Diyos gustong iligaw, gustong tuksuhin ng dyablo. Sapagkat alam natin, yung mga masasama, kanya na yun eh. Kaya ang talagang pipilitin niyang malinlang, kung maaari daw, pati yung hirang ng Diyos, malinlang niya, matukso niya, madaya niya. Yun ang gusto ng dyablo. Pero, ang tao pa rin, ang pipili, kung susunod sa kasalanan, kung susunod doon sa tukso ng dyablo, o doon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ano pa ang sabi ni Santiago? Sa 1:14 hanggang 15, pagka nahihila ng sariling masamang pita, no? Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung makagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. No? Pagka raw nahihila ng sariling masamang pita. Kasi, andyan, ang tukso laging dadayain ka eh. No? Sa puso eh. Mandadaya yan. Pagka nahila ka, diyan ka na makagagawa ng pagkakasala. No? Pagka nasa isip mo pa lang, nagsisimula na nun eh. Lalo na, pagka ito'y ipinanganak na. Kasi parang ipinaglilihi, nandun pa lang sa isip mo, nasa puso mo. Pero pagka ipinanganak na, ginawa mo na. Yung bagay na naisip mong masama, ipinanganak na. Anong bunga nun? Kasalanan. Kapag ka paulit-ulit, ang sabi, namumunga ng kamatayan. Doon nagsisimula yung pagkakasala ng tao. Kaya malinaw na yung kasalanan, bunga rin kuminsan ng sariling pita o pagnanasa ng laman. Ano naman yung sabi ni Apostol Pablo kung bakit tayo nakagagawa ng kasalanan? Sa Roma 7:20, ang kasalanay
tumitira sa akin, ang sabi ni Apostol Pablo. Datapat kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. No? Pagpala daw siya si Apostol Pablo, alam natin, apostol siya, lingkod siya ng Panginoon. Ang gusto niya, lagi siyang maging karapat-dapat sa Diyos. Pero, nasusumpungan pa rin siya sa pagkakasala. Pero ang sabi niya, pagka nakagagawa siya nun, hindi niya yun yung gusto niya kundi yung kasalanang tumitira sa kanya. Dahil, sino yung tumitira na? Yung panunukso ng dyablo. Diba? Sa lahat ng tao, nandyan yung panunukso ng dyablo. Nasa damdamin mo, nasa puso mo, pinipilit na ikaw ay tuksohin. Kaya kumisan, kahit na talagang nagpupumilit tayo na huwag magkasala, nakakalusot pa rin Diba? Kaya ngayon sabi ko ngayon na walang taong hindi nagkasala. Lahat nagkakasala. Pero gaya ng mga nakaraang mga linggo na ating mga tilalakay, dalawang uri rin naman yung kasalanan. Kasalanang ikamamatay, kasalanang hindi ikamamatay o ipatatawad. Diba? So kung ipatatawad, manalangin tayo sapagkat yun ang dapat na gawin. Ano naman ang ibig ng Diyos sa isang kanyang lingkod? Mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sa unang Timoteo 2:3-4, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So baliktad sila. Yung ibig ng dyablo, magkasala ka. Mahila ka niya sa paggawa ng kasamaan. Pero ang ibig ng Diyos, maligtas tayo. Malaman natin yung katotohanan na ipinahayag ng banal na kasulatan. Yun ang nais ng Diyos. Diba? Maligtas tayo sa kasamaan, maligtas tayo sa kapahamakan. Huwag tayo magkasala, kundi magsisi, magpakabanal, at mamuhay sa katwiran ng Diyos. Ano pa ang dapat gawin ng tao upang siya ay maligtas? Unang Pedro 1:15-16, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Diba? Isang paraan para tayo maligtas. Magpakabanal tayo. Kung papaano ang Diyos na tumawag sa atin, banal, ganun din naman tayo. Magpakabanal rin naman tayo. At kung ano naman ang ibig ng Diyos na gawin ng tao, ng taong masama. No? Yung taong masama, ano rin ang ibig ng Diyos doon? Sa Ezekiel 18:23, humiwalay sa kanyang masamang lakad. Sabi, mayroon baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoon Diyos. At hindi baga mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Diba? Alin na hiwalay niya? Yung kanyang masamang lakad. Para siya'y maligtas, para siya'y mabuhay. Kaya alam natin na gusto ng Diyos lahat mga ligtas Wala namang pinipwera ang Diyos, di ba? Siya wikang may ibig ng lahat ng tayo mga ligtas at makalam ng katotohanan. Kaya lang kuminsan ang tao ang siyang humihiwalay, ayaw tanggapin yung aral ng Panginoon. Pagka ganon, hindi humiwalay sa kanyang masamang lakad, mapapahamak talaga yon. Pero kung ang isang taong masama, gaano man siya kasama, kapag sumunod, nakinig sa payo ng Diyos, humiwalay sa kanyang masamang lakad, mabubuhay siya, maliligtas siya. Diba? Yun ang nais ng Diyos sa isang taong masama. Ano pa ang patunay ng banal na kasulatan na ang pagkakasala ng tao ay
sarili rin niyang ibig. Halimbawa, ito, si Adan saka si Eva. Di ba? Ano ba ang gusto ng Diyos? Ano yung unang utos ng Diyos sa kanila? Ang sabi, andyan ba yung, wala dito. Dito ka lang basahin, ano? Sa Genesis, ang sabi ng Diyos, datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang pagsalang mamamatay ka. May utos eh. Pag kumain ka niyan, bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, pag kumain ka niyan, walang pagsalang mamamatay ka. Pero dahil dun sa panunukso ng dyablo, ano ang sabi ng dyablo? Hindi kayo mamamatay. No? Sabi, at ang ahas nga ay lalong tusok kaysa alinmang sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain na yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. So nagkaroon na ng iba. Yung sagot nung tao. Ang utos ng Diyos, walang pagkakumain nun, walang pagsalang mamamatay. May doubt na ngayon doon sa kabila, sa tao. Baka kayo'y mamamatay. Nawala na yung talagang tuwiran, pagka kumain sila nun, mamamatay. Pero ano ang sabi ng dyablo? Tunay na hindi kayo mamamatay. Kayo'y magiging parang Diyos. Diba? So makikita natin yung pagtatalo, no, sa isipan ng tao. Alin ba'y susundin niya? Nalaman na niya kung ano yung utos ng Diyos. Huwag kang kakain. Nasa kanya ngayon ang kapasyahan kung alin ang susundin. Pero dahil doon sa nakita niyang maganda ang itsura noong prutas na yon, hindi po siya mansanas, tulad ng pagkakaalam ng marakaramihan. Hindi ala pong binanggit na yun ay mansanas. Basta't yun, bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Naging maganda sa paningin ng tao, kaya sinunod niya yung panunukso ng dyablo ang nadaig yung gusto ng Panginoon, kaya siya nagkasala. So, pero sana meron siyang sariling kapasyahan na sumunod. Pero naging mali ang kanyang kapasyahan at ang sinunod ay ang panunukso ng dyablo. Kaya yung tukso laging naroroon. Ngunit yung pagpapasya ay sa tao pa rin. Diba? Ikaw pa rin ang magpapasya. Alam natin, pinakilala sa atin ang tama at mali, ang mabuti at ang masama. Alam natin kung ano ang mangyayari kapag ang pinili mo ay mabuti, kapag ang pinili mo ay ang masama, ikaw ang magpapasya, sarili mong kapasyahan, ang gagawin mo, sinususundin mo. Diba? Tayo pa rin ang magpapasya. Magbigay pa tayo ng halimbawa, ito si Cain at Abel. No? Ano ang ginawa? Binalaan na siya ng Diyos eh. Ang sabi ng Diyos, noong, kasi nag-init si Cain kay Abel kasi yung handog niya hindi nilingap ng Diyos. Mas nilingap ng Diyos yung handog ni Abel. Kaya ang sabi sa kanya ng Diyos kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? No? At kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahandusay ang kasalanan sa pintuan. At siya ay pinahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ay papanginoonin niya. So, nandoon na yung galit sa puso ni Cain. Siya ang magpapasya kung ano ang kanyang gagawin. Pero ang pinili niya, yung panunukso ng dyablo na nasa kanyang damdamin, nasa kanyang puso,
nag-init siyang mainam sa kanyang kapatid. Nagalit siya sapagkat siya nagselos, nainggit sapagkat kinalugdan ng Diyos yung handog ni Abel. Ang naging kapasyahan niya, patayin yung kanyang kapatid. At saan nga ba nanggagaling yung masamang pag-iisip na yon? Sa Mateo 15:19, sa puso. No? Ang sabi ng Panginoong Kristo, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. So, sa puso daw nanggagaling. Dito, sa puso natin. No? Diyan pala lahat galing. Yung bunga ng ating mga pagkakasala. Pag nandyan na yan, kaya nga pagka yung masama ang puso ng tao, masama rin yung kanyang gawa. Pero pagka mabuti ang puso ng tao, mabuti rin ang kanyang gawa. At pag nadaig nga, nandyan yan, nasa isip mo na, ipinanganak na, gumawa ka na ng kasamaan, doon ka magkakasala laban sa Diyos. Kaya, hindi lang galing doon sa labas yung kasalanan, galing ito sa puso na pinili ang paggawa ng kasamaan. No? Ayaw ng tao na magkasala, pero bakit patuloy pa rin ito nagkakasala? Mateo 26:41, dahil sa kahinaan ng laman. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Kuminsan natatalo tayo, no? Gusto nung isip natin, gusto ng puso natin, gusto ng ating katawang panloob. Pero nahihila pa rin tayo nung ating laman. Di ba? Kasi yung laman natin ang siyang makakaramdam nung kasiyahan na gagawin natin kahit ito'y pagkakasala. Kaya kami nahihila ng laman, no? Mahina kasi yung laman. Madaling maakay. Kaya ang tao'y nagkakasala. Saan pa? Unang 2:16. Dahil sa pita ng laman, mata at kapalaluan sa buhay. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Pagka nahila ka na ng gawa ng sanglibutan, di ba? Pita ng laman, pita ng mata. Maganda yun kaya lang, meron ka isang bagay na nakita, gusto mo, pero masama naman, kahit sa masamang paraan, gagawin mo, magkakasala ka. Hindi mo na-control yung iyong sarili. Diba? So, yun daw pinanggagalingan ng ating mga pagkakasala sa Diyos. Dahil sa pita ng laman, mata, at kapalaluan sa buhay. Kaya yun yung pangunahing daan ng tukso na madalas bumibihag sa puso ng tao kung kaya siya ay nagkakasala. Magbigay din tayo ng mga tauhan sa Biblia na nagkasala. No? Ngunit pinigilan yung kasalanan. O yung tinukso. Mga taon sa Biblia na tinukso, pero nakaya niyang pigilan yung panunukso ng dyablo. Nakaya niya rin pigilan yung laman. Yung sarili niyang nasa, yung masamang pita ng laman, masamang pita ng mata, napigilan niya yun. Bigay tayo ng halimbawa. Si Jose, alam natin yan, di ba? Kasaysayan ni Jose, no? Na anak ni Jacob, nung siya ay madala doon sa Egypt, ginawang katiwala nung doon sa bahay ni Potiphar,
lahat nasa kanyang kapangyarihan din, pwera lang. Yung asawa ni Potiphar, hindi niya pwedeng galawin yun. Asawa nga ni Potiphar yun eh. Pero anong panunukso sa kanya na nagawa? Nagkagusto sa kanya yung asawa ni Potiphar. Inaakit siya. Eh kung ikaw, isang lalaki, akiting ka ng babae, nagubad sa harap mo, eh, anong gagawin mo? Ganun ang ginawa kasi nitong babaeng ito kay Jose. Nanaig ba yung kanyang laman? Yung pita ng laman? Hindi. Ano ang sabi niya? Meron kang sariling asawa at ako'y magkakasala sa Diyos. Di ba? Kapag ginawa niya yun, paanong gagawin ko, wika, yung ganyang malaking kasamaan laban sa Diyos? Yun yung nakatatak sa kanya, sa puso't isipan niya. Ibig sabihin pala, pangontra doon sa paggawa ng kasamaan para ikaw ay hindi matukso, yung pangalan ng Diyos laging nasa iyo. Diba? Nasa puso lagi natin, nakatatak saan man tayo mapunta, ano man ang ginagawa natin, laging nasa puso natin ang Diyos. Tulad ng ginawa ni Jose. Ba't ko gagawin niya? Malaking kasalanan, malaking kasamaan laban sa Diyos. Hindi siya lang sa asawa, hindi lang siya kay Potiphar magkakasala, no? Kundi higit sa lahat sa Diyos. Kaya, yung takot sa Diyos, yun ang pinakamabisang sandata laban sa tukso. Sino pa? Si Daniel. Di ba? Natin na bibigay na halimbawa. Si Daniel. Kung siya'y natukso, natakot doon sa banta na ipinalabas ng hari dahil doon sa mga satrapa, sa mga nagnanais na siya'y maparusahan, naiinggit sa kanya. Kaya nagpalabas, nagpunta sa hari, nagpalibot liham, na walang sinumang mananalangin na tao liban dun sa hari. Walang mananalangin sa Diyos o kanino man Diyos. Bawal manalangin. No? Kung nanaig kay Daniel, yung takot sa utos na yon, sapagkat alam niyang may kaparusahan, hindi siya mananalangin. Pero hindi yun ang nanaig sa kanya. Ang nanaig, yung pag-ibig sa Diyos. Patuloy pa rin siyang nanalangin sa tunay na Diyos. Kaya yung pagsunod sa Diyos ay higit kaysa doon sa takot sa tao. Masundin natin ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? Ilang beses siyang tinukso ng dyablo. Pero tuwing tutuksuhin siya, ano ang sagot niya? Nasusulat. Ginamit niya yung banal na kasulatan. Di ba? Puro yung nakasaad sa banal na kasulatan. Nung sabihin, gawin mo nga yung bato na yan, gawin mong tinapay. Anong sagot niya? Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, nandoon yung kanyang laging paggamit ng kasulatan upang labanan ang dyablo. Tayo rin ganun din. Diba? Kung tayo, alam natin, tayo tinutukso, no? Sino ba manunukso sa atin? Hindi naman yung personal na yung dyablo, hindi man natin nakikita yun eh. No? Sa maraming kaparaanan, maraming bagay na paraan ang dyablo para ikaw ay tuksuhin. Maaring kapwa mo, maaring sa mga nakikita mo, no? Sa damdamin mo, maaring magkasala ka, panunukso ng dyablo yan. Pero, kung gagamitin natin yung salita ng Diyos, nasa atin yung salita ng Diyos, nakatatak sa atin yung salita ng Diyos, hindi tayo madadaig ng tukso. Tinukso ni Satanas ang Panginoong Jesucristo, pero hindi niya nakayang tuksohin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang mga paraan upang maiwasan ang mga pagkakasalang ito? Sa 26:41a, watch and pray. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok
sa tukso. So, napakabisang paraan, panalangin. Diba? Magpuyat, magbantay. Bantayan din natin yung ating sarili. Baka nadadaig ka na ng tukso. Para hindi ka madaig, lagi tayong manalangin sa Diyos. Pag pumapasok yung masamang isip, manalangin tayo sa Diyos. Pag pumapasok ang masamang isip, kahit yung pagkanta ng himnaryo, may sumagay sa iyo na masamang isip, umawit ka ng himnaryo. Yung alam mong kanta sa himnaryo, awitin mo. Aalis, mawawala. Yun nasa masamang isip mo, hindi na magtutuloy. Umusal ka, manalangin ka sa Diyos, hindi mo na gagawin, tataka sa iyo ang dyablo. So ganun lang lagi dapat ang gawin para hindi manaig yung dyablo na makapasok ng tuluyan sa puso natin at isagawa, ipanganak pa. Sapagkat doon tayo magkakasala. Kaya napakabisa ng panalangin, nagbibigay lakas upang malampasan ng tukso. Ano pa ang mga paraan upang maiwasan ang pagkakasala? Sa awit 119:11, pag-aralan at isapuso ang salita ng Diyos. Ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ingatan natin yung salita ng Diyos sa ating puso. Yung din isang paraan para hindi raw tayo magkasala laban sa Diyos. Sapagkat kung nasa atin, yung salita ng Panginoon, iniingatan natin, yun ang ating magiging gabay para gawin yung kalooban ng Panginoon. Hindi ka magkakasala. Ano pa? Ano pa yung mga paraan na yun? Para tayo makaiwas doon sa mga pagkakasala. Sabi ni Apostol Pablo, Filipos 4:8, magbantay sa isip at damdamin. Sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yun daw ang dapat na maging laman ng ating isip. No? Ng isip natin, maging ng ating puso. Yung mga bagay na kapuri-puri, totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Yun ang dapat na laging nasa atin. No? Hindi yung puro negative, masamang bagay ang nasa sa isip. Hindi yun. Kundi ang laging malagay sa ating puso at isipan, yung kalooban ng Panginoon para tayo ay makaiwas, di makagawa ng pagkakasala laban sa Diyos. Ang kasalanan kasi nagsisimula sa isip bago mo gawin. Kung malinis ang kaisipan, malinis din ang iyong magiging kilos. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, hinahampas ko yung aking sarili, sinusupil ko yung aking sarili. Di ba? Siya rin mismo ang sumusupil sa kanyang sarili para hindi siya madaig ng tukso. Pag dumarating yung ganung bagay, susupilin niya yung kanyang sarili. Diba? Hinahampas niya. Pinipigil niya yung kanyang sarili para hindi manaig ang tukso, ang dyablo sa kanyang mga gawa. Ano pa? Sa Roma 13:14, ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay. Ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Kasi karamihan yung gusto ng ating laman, talagang puro yung masasaya, puro yung mga, kuminsan, yung mga kasayahan na yon, lumalabag na pala doon sa kalooban ng Diyos. No? Yung nasa ng iyong laman. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. So, dapat, ang paglaanan natin, yung sa espiritu, yung pag-ibig, gaya ng banggit kanina, Sister Norby, yung bunga ng espiritu. Di ba? Bunga ng pag-ibig. Yun ang dapat na
laging paglaanan ng bawat isa sa atin. Kung alam mo yung isang sitwasyon o tao o lugar na magiging daan sa tukso, umiwas ka na. Di ba? Kung alam mong magiging daan yun, umiwas ka na. Ang matalinong tao hindi lumalapit sa panganib at umaasang di madadapa, bagkos iiwasan niya ito. Pagka, di ba, pagka naglalakad ka lang, nakita mo na meron doong nakaharang, no, maaring ikapahamak mo, iiwas ka na ng daan, pupunta ka doon sa daang malinis na hindi ka matitisod. Ganun din naman, pagka alam mo nang yung kasama mo, makapag hindi pala magandang kasama, iwasan mo na. Kung ikaw aakayin doon sa mali, iwasan mo na. Di ba? Ano pa ang sabi ng banal na kasulatan? Sa 1 Corinto 15:33, makisama sa mga matuwid at mananampalataya. So ang kinuha rito, yung positive side. Pero ang sabi doon sa negative side, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Di ba? Pag nakita mo nang, yung naging kaibigan mo hindi pala maganda yung karakter nito. No? Yayayain ka doon sa, kung estudyante ka, huwag tayong pumasok. No? Mag-computer na lang tayo. Nandun tayo sa bukid, mag-iinuman tayo. Di ba maraming ganyan estudyante ngayon? Naaakay dahil doon sa maling kaibigan. Dahil doon sa masamang kasama. Alin sisirain niya? Yung iyong magandang ugali. Kaya kung minsan, meron sa school, biglang susugod ang magulang doon sa school dahil pinatawag ng teacher, no? ng guidance counselor, yung estudyante, pinatawag yung magulang, nagrereklamo yung magulang. Napakabait sa amin yan. Hindi lumalabas ng bahay yan. Nakakulong lang sa kwarto. Mabait yan. Hindi niya na-monitor. Naging kasama pala, naging kaibigan pala, masamang kasama. Hindi niya alam, naakay na yung anak niya dahil nung mga masamang kasama, maling kaibigan ang nakasama. Niyaya kung saan-saan, hindi pala, pagka pala inihatid ko pa kakangin Binaba ko dyan hanggang makita kong pumasok sa loob. Pagdating pala doon, tumakas pa. Nung wala na siya. Nakipag-inuman. Di ba? Hindi pumasok. Ano-anong ginawa. Napatrouble, napaaway. Akala ng magulang pumasok, akala ng magulang gumagawa ng maganda. Hindi na pala. Sa bahay lang pala na gano'n ang kala niya mabait. Pero hindi niya alam, naakay na pala ng masamang kasama. Kaya ang sabi, dapat hindi ka sumama doon sa masamang kasama, kundi ang kasamahin mo yung matuwid at mananampalataya para hindi tayo madaya. Ano pa ang sabi ni Apostol Pablo? Sa Tito 2:12, matutong magsabi ng hindi na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Matuto ka magsabi ng hindi. No? Tanggihan mo pag alam mong kalikuan ang magiging bunga. Alam mong kasalanan ang ibubunga, tanggihan mo. No? Mga kahalayan ng sanlibutan. Kaya yun ang dapat na gawin. Matuto kang magsabi ng hindi kung alam mong ikapapahamak mo. Kung alam mong hindi mabuti ang kalalabasan nito. Kaya tayo pa rin ang mamimili alin ang ating susundin. Kaya yung pagtanggi sa kasalanan ay tanda lang ng paglago ng ating pananampalataya. Di ba? Kaya mo tinanggihan kasi matibay pananampalataya mo. Alam mo, may kasasama mo, kaya tatanggihan mo. At alam mo kung ano yung dapat mong gawin, yung mabuti. Kaya yung biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng lakas upang pigilan yung sariling pita. Magbigay din tayo ng ilang quotations. Ang sabi rito, o sayings, kasabihan, ang tukso ay panauhin lamang,
huwag mo siyang patuloyin sa iyong puso. Ano pa ang sabi? Ang taong marunong magsabing hindi sa kasalanan ay may pusong hindi kayang alipinin ng laman. Ang pagtalikod sa tukso ay simula ng paglapit sa Diyos. Diba? Yun ang dapat na makita rin sa ating pamumuhay. Kaya, yung kasalanan ay hindi kapangyarihan na hindi mo kayang labanan. No? Kaya nating labanan yung kasalanan. Kaya natin labanan sapagkat ang nanunukso niyan ang dyablo. Ito'y mapipigilan natin kung yung puso natin nasa atin yung pag-ibig sa Diyos, kung tayo nabubuhay sa kalooban ng Panginoon. Naghahari sa atin yung Espiritu Santo na ang gusto na ating gawin ay yung mga bagay na ikababanal natin. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, hindi dumating sa inyo yung anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Kaya nating tiisin yung tukso. Kaya nating labanan yung tukso. Wala na doon. Kaya, yung taong may kakayahang pumili sa pagitan ng mabuti at masama, kapag ang isang tayo nagkakasala, hindi niya ito magagawang dahilan sa iba. Sapagkat ang kasalanan ay nagsisimula sa sariling pagnanais. No? Ibig sabihin, ang kasalanan hindi basta dumarating, pinipili ito. Tinuturuan tayo nito na maging maingat sa ating mga iniisip, ninanais, at mga desisyong ginagawa. Kapag hinahayaan nating manaig ang pita ng laman, tiyak na hahantong ito sa pagkakasala at sa ikasisira ng ating buhay. Kaya ang tunay na tagumpay laban sa kasalanan ay nagsisimula sa tamang pagpili at sa pagnanais na higit nating ibigin ng Diyos kaysa ating sariling pita. Kaya lagi tayo manalangin sa Panginoon, pagtagubilin lagi natin sa Diyos yung lahat ng ating lakad at lagi nang manaig sa atin yung kalooban ng Panginoon para tayo laging maging karapat-dapat sa Diyos at makaiwas sa mga pagkakasala. Kung nagkakasala, na hindi na may kamamatay, natural lang yan, tayo nagkakasala, pero pinipilit natin, huwag tayo magkasala, no? Ng mabigat laban sa Diyos at ating ipanalangin, tapat naman wika ang Diyos na tayo patatawarin